Okay. So it's already 11:01. Sige po, balik na po tayo sa mga upuan natin para mabilis po tayo matapos. Anyways, ang atin pong continuation ng Sunday School para sa Decrees of God ay maiksi na lang. Okay, so we mostly study more sa definition ng decree or decrees of God the other Sunday, no? And this morning, pagpapatuloy na lang natin sa mga caution when studying the decrees of God. So, while waiting po sa iba, let's tumayo po tayong lahat at umpisan po ang Sunday School sa isang panalangin. Let us all bow down and pray. Our gracious Father, we thank you, Lord God, for giving us another opportunity to study thy word and the teachings, Lord, you have revealed unto us through the illuminating power of the Holy Spirit. For by our own understanding, Lord, we truly cannot comprehend the mysteries and the glories, Lord God, you have done through the works, Lord, you have prepared in eternity past. We are finite being, and we entrust to you everything, Lord, with regards to understanding, Panginoon, ng kalooban mo and knowing your will. Salamat po ng marami as we gather and study. Help us, Lord, by the power of your Holy Spirit once again, upang malinawan kami sa mga katotohanan na inyo pong papahayag sa umaga ito. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Ito ang aming panalangin. Amen. So, the other Sundays, we have defined, no? We have found the definition of the decrees of God according to our standard, no? According to the Westminster Standard. So, if you can see, dyan po sa ating presentation, we have come up, no, with an accurate definition ng decree. So, again, pakihanda po ang inyong mga Bibles, yung Westminster Confession of Faith, including the larger and shorter catechism. And according to Westminster Confession, shorter catechism, question number 7, ano ang definition ng decree of God? Okay, so nandiyan na po. Babasahin ko na po. Sabi po dyan, the decree of God is His eternal purpose. Again, this is according to the question number 7. According to His will, His own will, and not according to what He saw men could do. So His decree cannot be thwarted, and it is unchangeable. So the exact statement dun po sa Westminster Shorter Catechism ay ito, no? Okay? So, the decrees of God are His eternal purpose. So, malinaw po natin, no? Na naintindihan na yung decrees of God are His eternal purpose according to the counsel of His will. So, when we say eternal purpose, meron siyang layunin noong una pa. So, para sa Diyos, tapos na lahat. Single, all-comprehensive. Hindi katulad ng tao na hindi natin alam yung ating kinabukasan, hinaharap. So, ang nangyayari sa paligid natin, para sa atin, consequential, no? Sequential. Pero sa Diyos, kompleto na po yan. All-comprehensive po yan. According to His eternal purpose. And according to the counsel of His will. According to the counsel, no? Yung kanyang divine wisdom. Okay, so Isaiah 45, sino ang magbibigay ng counsel sa Diyos? At ang counsel ng Diyos ang mag-stand forever, according to Psalms 33, verse 10 to 11. Whereby, for His own glory, He hath foreordained whatsoever comes to pass. Ephesians chapter 1, verses 10 to 11. Okay? For His own glory, He hath foreordained whatsoever come to pass.
So that's the easiest way para sa atin na ma-define or maintindihan yung decrees of God, His eternal purpose. Meron nang itinakda ang Diyos nung una pa, bago palalangin ang sanlibutan. And it is always according to His divine wisdom. Laging yung decree ng Diyos, lagi siyang nakadikit sa kanyang attributes, yung kanyang omniscience, omnipresence. That's why in studying God's decree, mahalaga po na alam po natin yung immanent work ng Diyos. Na nag-work talaga siya sa lahat ng tao. Nag-work talaga siya sa lahat ng tao. Sa lahat ng panahon, pati yung kanyang yung transcendence, no, ng Diyos. So hindi nawawala dapat 'yon sa pag-intindi sa decree ng Diyos, yung kanyang attributes, His immanence, His yung kanyang transcendence. Kasama natin siya ngayon, nandoon na rin siya sa hinaharap, kumikilos siya sa buhay ng lahat ng tao. Nandun siya. Walang nangyayari na hindi alam ng Diyos. Inanimate matter. Even yung mga walang buhay. So napag-aralan natin na yung si King Ahab, no? Makipagdigma sila. Siya yung tinatarget ng mga Assyrians. Nagsuot siya ng kawal, hindi ng isang hari. Pero may isang Assyrian na nagpalipad ng bow. Kanino tumama? Sa kanya. Kahit anong gawin niya. Kasi it has been already prophesied by Prophet Micah na ayaw niya. Nagalit siya kay Prophet Micah. Mamamatay ka pag pinagpatuloy niyo yung pakikidigma. Siya nakinig kasi kumuha pa siya ng mga false prophet para yung marinig niya ang gusto niya. Pero dahil ito ay tinakda na ng Diyos, kahit anong gawin niya, no? Kahit magpanggap pa siya, anong gawin niya, mangyayari ang itinakda ng Diyos. Now, it is always, no, for His own glory. So it is all comprehensive, all for His glory, na itinakda niya to. Therefore ordained whatsoever comes to pass. So mangyayari ang decree ng Diyos. Either by yung tinatawag na primary cause and secondary cause. Yung tinatawag na opera ad extra, tsaka opera ad intra. Ang sinasabi ni Berkhoff na sa Trinity, no, merong decree talaga na mangyayari talaga to. Ito talaga ang itinakda. And then, nag-work din yung decree sa will ng tao as secondary cause. Dun makikita natin yung two quotients. Balikan natin. So, dun po tayo magpapatuloy. So ito yung na-come up natin na definition, no? Decree of God or the decree of God is His eternal purpose. Okay, according to His own will and not according to what He saw men would do. His decree cannot be thwarted and it is unchangeable. Why unchangeable? Kasi nga, kung ito ay single, all-comprehensive, tinakda na ng Diyos simula nung una pa, hindi na yan magbabago. God is immutable. No? Kung anong sinabi niya, mangyayari. At kung anong itinakda niya, mangyayari. Now, we cannot fully comprehend that kasi nga, finite being tayo. Limitado tayo. Okay, so ito, tinignan natin, no? Yung decree ng Diyos, sakop lahat. Sa creation, sa spiritual realm, sa natural, sa spiritual, sakop lahat yan. Even sa mga bagay na walang buhay. Yung comets, no? Yung path ng comets, Diyos ang nagtatakda niyan. Walang aksidente sa language natin. Walang aksidente sa Diyos. Itinakda niya lahat yan. So there are quotients, no, na kailangan tignan. So sabi sa 1 John chapter 1 verse 5, pakibasa po. Sino po ang pwedeng magbasa? Sige, recitation ulit. Sige, si Ate Beb, merong Bible. Paki-open po, Ate Beb. 1 John chapter 1 verse 5.
1 John 1:5. This is the message we have heard from him and proclaimed to you, that God is light and in him is no darkness at all. Okay, salamat. So, and also James chapter 1 verse 13. Ate Becca. James chapter 1 verse 13. Let no one say when he is tempted, I am being tempted by God. For God cannot be tempted with evil, and he himself tempts no one. Okay. Salamat po, Ate Becca. Now, question. Does God's decreeing sin mean that he tempts people to sin? Okay, so God, kasama sa decree ng Diyos ang sin. No, hindi yan aksidente. Hindi aksidente na nag-fall si Adam and si Eve. Itinakda yan ng Diyos. Now, does God's decreeing sin mean that he tempts people to sin? Does God really cause man to sin? Does he tempt people to sin? Okay. Answer? No. According to the verses, yun po yung binasa na nga natin. According to the verses, God is infinite goodness and he cannot be tempted to all evil and he does not tempt anyone to sin. Ano pong sabi sa 1 John chapter 5? Ano pong sabi? Doon po tayo babalik. Binasa na po natin. This is the message we have heard from him and proclaimed to you, that God is light and in him is no darkness at all. So, tinitempt ba ng Diyos ang tao to sin? Sabi ng salita ng Diyos, walang darkness sa kanya at all. And, anong sabi ni James? Diretsahan, no? Kasi kukontra sa attributes ng Diyos pag mali yung intindi natin sa decree. James 1:13, let no one say when he is tempted, I am being tempted by God. For God cannot be tempted with evil, and he himself tempts no one. So, ibig sabihin ba, nung dinikri ng Diyos, na pinermit ng Diyos ang sin, as sinabi niya na ba dun sa tao na magkasala, gawin mo na to, wala kang liberty kundi gawin mo to. Or binigyan ng Diyos ang tao ng liberty, and He works through that secondary causes. Okay, pag sinabi bang decree, parehas ba ang decree sa execution? Magkaiba po. Merong tinatawag na end, ito ang tinakda ng Diyos, meron din tinatawag na means. Okay? So yung means na yon, itinakda din ng Diyos, ang means, permit niya yung tao na mag-fall into sin. Kaya mag-fall yun sa permissive will or decree ng Diyos. Pero hindi mo pwedeng isisi sa Diyos yon. Yung pagdidecree niya, hindi mo pwedeng isisi sa Kanya yon. Tao pa rin ang gagawa nun bilang secondary cause. That's why man is still responsible. In his liberty. In his liberty. Walang pumipilit sa kanyang magkasala. Meron ba? Meron bang tao na nagsasabi, may gumagawa ng kasalanan na ayoko talaga to eh. Gamit yung sarili mong liberty ayoko talaga to, pero ginagawa mo. Pwede mo bang isisi sa Diyos yun? Tapos liberty mo yung ginagamit mo? So who is responsible? Another question, if God decrees all things, yung sinasabi natin, if God decrees all things, can man still be responsible? So, tinakda niya, na alam ng Diyos, dahil siya ang nagtakda na magpo-fall ang tao sa kasalanan. Alam niya yon. Now, responsible ba siya dun sa pag-fall ni Adam and Eve? Halimbawa lang naman. Responsible ba siya?
or responsible yung tao as secondary causes para mangyari yung itinakda ng Diyos. Okay, let's read Acts chapter 1 verse 16. Okay, can someone read? Acts chapter 1 verse 16 po. Sige, sino? Si ano na lang, sige, nagtataas ng kamay. Hindi ba nagtataas ng kamay? Ikaw na ano, Edward. Ayaw magtaas ng kamay, no? Acts chapter 1. Verse 16. Brothers, the scripture had to be fulfilled, which the Holy Spirit spoke beforehand by the mouth of David concerning Judas, who became a guide to those who arrested Jesus. Okay, so it was already prophesied, no? Na si Judas ay magbe-betray. Sa madaling salita, ito ay tinakda na ng Diyos. Okay? Question, was it prophesied that Judas would betray Jesus? Yes, ang sagot. Nakatakda na yon. Pero ang tanong, nangyari na ba yon yung sinabihan si Judas na sige, umalis ka at gawin mo yung dapat mong gawin? Kasi may nakatakdang gagawin si Judas. Pwede bang sabihin na yung plano ng Diyos, responsible na agad ang Diyos, or may gagawin pa yung tao ayon sa kanyang liberty as secondary cause na tao ang responsable? Okay, so it was prophesied in Acts 1:16. Luke tells us that Holy Spirit by the mouth of David prophesied that Judas would betray Christ. Again, magkaiba po ang decree, no? Tapos, ito yung sinasabi natin na opera ad extra. Na dinidistinguish yung works ng Diyos sa decree pagdating sa eternal purpose ng Diyos doon sa will ng tao. Ibig sabihin, may distinction. Kaya nalilito, actually, ang reform, malinaw naman sa doctrine ng decrees. Pero yung iba kasi ginagawang anthropologically, yung doctrine ng decrees na kaya nagkakaroon ng problema sa soteriology. So mga Lutheran, Arminianism, yan. Pagdating sa decree ng Diyos, more ang emphasis nila ay sa tao na. Especially sa salvation. Kasi hawak ng tao. Siya ang tutugon sa gusto ng Diyos. Even in salvation. Nakita lang ng Diyos na magre-respond ako in faith, kaya niya ako tinakta. Nakita ng Diyos na ganito ang mangyayari, kaya ganito ang ginawa niya. Parang God is always caught by surprise, no? Pagdating sa decree. Kasi nga, nakapokus sa tao. Pero hindi. Single ang decree ng Diyos, all-comprehensive. From eternity past to eternity future, alam na ng Diyos yan. So, yung mga bagay at present na hindi alam ng tao, na gagawin niya yun, na gagawin niya pala yun, responsible ang tao doon. Kasi nga, ginagamit niya yung sarili niyang liberty. Yung sarili niya yung ginagamit. Ibig sabihin, yung ginagawa ng tao, means din yun ng Diyos para mangyari yung kanyang decree. Yung end, pati yung means, pinermit ng Diyos, inalaw ng Diyos para mangyari yung decree. So, hindi pwedeng hiwalay yung tinatawag nila doon ay may condition lagi doon sa decree. Sa ad extra. Yung tinatawag na work ng Diyos pagdating sa will ng tao. So, another question, why do you think Jesus warns him? Ito na. Why do you think Jesus warns him in Matthew 26 verse 24? So, sabi po sa Matthew 26 verse 24, let me read po to you. The Son of Man goes as it is written of him, but woe to that man by whom the Son of Man is betrayed. It would have been better for that man if he had not been born. 25, Judas, who would betray him, answered, Is it I, Rabbi? He said to him, You have said so.
Okay? So, yung night ng Last Supper, di ba? Sinabi ni Christ, may magbe-betray sa kanya. And Jesus warned, no? Dun sa pagbe-betray. So, responsible ba si Judas dun sa kanyang act? Yes. So Jesus warns Judas so as to let him know that he would be responsible for his own acts. Ayan po, malinaw yung sagot. Sabi ni Dr. Paipa. So we learn that although it was prophesied, Judas was responsible for what he did. Okay, so let's read Westminster Confession of Faith, chapter 3, Section 1. Can someone read? Brother Jerby. Chapter 3, paragraph 1. God, from all eternity, did, by the most wise and holy counsel of his own will, freely and unchangeably ordain whatsoever come to pass. Yet so, as thereby neither is God the author of sin, nor is violence offered to the will of the creatures, nor is the liberty of contingency of second causes taken away, but rather established. Okay, so malinaw naman po, no? So, yet so, as thereby neither is God the author of sin, nor is violence offered. Okay? Nor is violence offered to the will of the creature. Nor is the liberty or contingency of second causes taken away. Okay? So, hindi sila tinanggalan ng liberty. Kasama yun sa means ng Diyos para mangyari yung kanyang plano. Kasi nga, ang tao, nilikha rin naman sa kanyang image. So, being created in the image of God, no, malaya sila. Alam ko na ituro na to ni Brother Johan, no? Sa Adam and Eve, as an image of God, no, yung may perfect image somehow, no, nung una, they are able to sin and not to sin. Okay? So, able to sin, not to sin. Ano sila? Peccable sila, peccable. Ibig sabihin, kaya nilang sundin ng Diyos, kaya rin nilang sumuway sa Diyos according to their liberty. Okay? Ang tao, after ng sin, okay, able to sin, tapos, hindi na sila able na sundin ng Diyos. Okay? And then sa eternal state, hindi na sila able mag-sin, pero masusunod na nila ang Diyos. Yung impeccability na meron si Christ, mangyayari na rin sa atin. Hindi na, kaya tatanggalin na ang sin. Impeccability ni Christ. Yung impeccability ni Christ na hindi siya magkakasala ayon sa kanyang glory, ano na yun, mangyayari yun. Si Adam and Eve lang po ang merong kakayanan na magkasala at hindi magkasala. Sila lang. Kasi nga, nilikha silang perpekto. Okay? Pero, able to sin sila. Able to sin sila. Okay? Ganun ang pagkakalikha sa kanila. Peccable pa rin. Ang tao, after ng fall, able to sin na lang at not able not to sin. Puro sin na lang. Able to sin at not able not to sin. Okay? Pero yung impeccability, not able not to sin. Hindi na talaga makakasala. Hindi talaga makakasala. So yun, yung eternal state. Pag after ng glorification, tatanggalin na yung sin. Yun ang tao according sa kanyang liberty, ay yung sinasabi ng Westminster Confession of Faith, na hindi tinanggal ng Diyos yung secondary causes, yung liberty. Hindi inoffer sa'yo yung violence, hindi siya ang author ng sin, ikaw malaya ka. Ang tao nilikha niyang ganon. Si Adam and Eve nilikha niyang ganon. Malaya, completely free. Para i-exercise nila yung liberty nila. Pamahalaan nila ang lahat ayon sa utos ng Diyos.
I-work nila yung ground, di ba? Okay? Pero meron lang silang kailangang sundin. Yun yung nagpapakita ng pagiging peccable nila. Peccable nila na pwede nilang suwayin yon according to their liberty. Hindi inalis sa kanila yon. Pwede naman tanggalin talaga ng Diyos yun na hindi na sila magkasala. Pero may plano ang Diyos sa eternal state, no? Hindi na talaga tayo magkakasala for His own glory. So even though God has decreed all things, He is not the tempter to sin, nor is a man a puppet. So hindi puppet kasi nga may liberty tayo. May liberty tayo. Who is not responsible for his action. So hindi tayo puppet tapos hindi tayo responsible. May liberty tayo, tayo ang responsible. Ginagawa natin yan ayon sa sarili nating kagustuhan. So walang gumagawa ng kasalanan na ayaw niya yung kasalanan. Especially pag wala pa kay Kristo, gustong-gusto nila yan. Ang masakit doon if God gave them over. Okay? So mercy talaga ng Diyos na pumili siya. Na pumili siya. So yun yung sa predestination, no? Double predestination na merong pinili ang Diyos, meron siyang nireprobate. Pinabayaan niya na lang sa kanilang mga kasalanan. Okay? According to His justice. Pero according to His mercy, Romans 9, meron siyang mga piniling vessel ng grace. Okay? According to His mercy, according to His will. Ayon sa itinakda niya. So yun po, yung dalawang quotient, God is not the author of sin. Ayon sa Westminster Confession of Faith. Nor violence being offered to creatures. Okay, God, He works all things, no, according to the counsel of His own will. Tapos, ang tao responsible as secondary causes. So yun po yung malinaw. Meron po siyang itinakda, meron siyang pinermit na mangyari, secondary causes, ginawa yun ng tao, inalaw yun ng Diyos para mangyari yung ayon sa kaluwalhatian ng Diyos. So yun po, meron pong tanong. Thus, we have learned that from eternity, God has decreed everything that will come to pass. Absolute po yun, mangyayari po yun. Yung sin, itinakdayan ng Diyos, ang responsible tao, secondary causes, para mangyari yung kanyang eternal purpose. So what practical lessons can we learn from the truth of this lesson? God's plan was made in eternity past. Before the foundation of the world, nothing can alter His plan. He planned every act that would be done. However, because God is infinite goodness, He cannot be tempted to sin, nor He will tempt anyone to sin. Man is still responsible. Man is responsible for his own acts, and he cannot blame God for his sinful acts. Man is not a robot. He acts willfully and is held accountable for whatever he does. We may have great comfort in all that happens in our lives. We know that all things work together for our good. So para sa mga inibig ng Diyos noong una, Romans chapter 8:28, no? According sa foreknowledge, pagmamahal ng Diyos sa atin nung una pa, wala ka pang ginagawang mabuti o masama, inibig ka na niya, nangyayari lahat ng bagay dito sa mundo para sa kanyang glory. Lalo yung sa chain ng salvation sa mga elect. Okay? Doon lang po. Meron po tayong tanong. Diyan si Brother Johan to help us answer your questions. Yan si Eman. Ako po, may tanong po ako. About din po siya, related din po siya sa decrease at sa election. Basically po yung tanong ko is, lahat po ba ng infants na namamatay ay lahat po ba sila ay elect
automatically elect or meron din po bang particular na election sa mga infants na namamatay? Hirap ng tanong na Eman. Well, may sinabi naman sa Confession of Faith natin ng mga elect infants. Okay? Sa Westminster Confession of Faith, chapter 10. Ayan, tingnan natin. Chapter 10, paragraph 3. Okay, pakibasa po. Sino pwede po magbasa? Eman, ikaw na lang magbasa. Bilis. Westminster Confession of Faith, chapter 10, section 3. Elect infants dying in infancy are regenerated and saved by Christ through the Spirit, who works when and where and how he pleases. So also are all other elect persons who are incapable of being outwardly called by the ministry of the word. Okay, so specific. Merong sinasabi dyan, who are incapable of being outwardly called by the ministry of the word. So, elect infants dying in infancy. Magkaiba po yun, ha? Elect infants dying in infancy. Tapos, yung persons who are incapable from birth, no? From birth. Na wala talagang kakayanang makaunawa ng ministry ng word. Okay? Ang sabi doon, elect infants. Elect. O, malinaw nang sinabi. Hindi rin kasi sila magre-respond sa gospel call. Okay? Well, there is question here. Tinutukoy ba dyan? Elect infants, ibig sabihin, elect lang nung anak lang nung mga elect na people, like people in the church, in the household of God, or lahat ng elect infants, dying in infancy. Kasi may malinaw naman sinabi, dying in infancy. So, yun lang siguro, brother, yun. Clarification. Tinutukoy ba dito? Yung dying in infancy ay son lang ng mga Christian or non-Christian din, elect infants din sila. Dying in infancy. Pasok ka sa chapter 3 ulit na paragraph 8. Okay, may Diyan ako paragraph. sa'yo. Chapter 3, paragraph 8, wherein the divine mystery of the predestination is cautioning us na from presumptioning. So actually, that's why Roman Catholicism, that's why one of the things you will see, Roman Catholicism, diba, mahilig sila mag-baptize. Baptize mo na. Tapos, iwan ko napanood yun sa US yata o sa Australia. Eastern Orthodox Church, when baptism ng infants, $1,000. Diba? Tayo libre, tapos sila namimigay. Pero that's why we don't delay baptism of infants because that's the visible sign that God promises He will save. Now, kung yung parents, which is yung tanong niya, wala nga sa visible church, hindi ko alam. Actually, we will not know kasi nga, wala kang visible sign. Paano ka nagkakaroon ng visible assurance? That's where baptism comes into picture. That's why we don't delay. So kung may baby po, as much as possible, kung kaya na siya lumabas, kumbaga, niyadala mo na sa mall, ba't niyo padalhin sa church, di ba? Baptize mo na siya kasi meron ka ngayong gospel assurance na sinisave siya ng Diyos. Okay, so, according dun sa Westminster Confession of Faith chapter 3 ng decree, ay highly mystery. Ano nga siya? Meron siyang high mystery. Even dun nga sa, yun nga, isa yun sa infant. As yung mga incapable, no? Bedridden. Yung mga mentally incapable talaga na makaintindi ng gospel. Na wala talagang way para marinig nila yung, maintindihan nila yung gospel. Nakakaunawa. Hindi sila nakakaunawa. Yun lang naman yun. Okay? Pati yung bata. So yun, meron siyang high mystery pagdating doon sa predestination. Kasi may sinabi rin naman elect infants, though hindi sila nakaka-respond sa ating doctrine, binabaptize natin sila. Kasi nga, isa yung means ng grace para ma-initiate sila sa household of God, sa covenant.
Okay? So yun po, Eman. So elect. Sabi naman ni Westminster, elect infant. Dying in infancy. So yun. Yun po. Paano? Ngayon, tanong ang paano. Paano nangyari yun? Di ba ang salvation ay by grace through faith. Kaya may isasagot. That's why, you see, yun yung grace ng Lord. Kasi kung ang baptism, if you look at it, if our friends baptize, they would say you need to have a profession of faith. Pero pag nagkaroon ka ng profession of faith, hindi pa siya nag-work. Parang dahil nag-profess ako ng faith, kaya ako mabaptize. But children like this one, they are not capable in a sense na adult, pero they are capable na naintindihan nila yung gospel, naririnig-rinig nila. Hindi na natin nakikita siya in a human response, and that's where the grace of God comes in. Talagang overflowing na even the promises goes to even those na mga extraordinary cases. So like the thief on the cross is an extraordinary case. He did not make the profession of faith. And then same with young children and then those with mental or physical capacity. Pipe, bingi. So paano yun? Hindi siya normal pero meron pa din. Meron pa rin way to that God ministers or administers grace to him. That's why yung baptism is not really work that we really baptize the person, but we bring them to baptism that God would confer grace. Not infuse magkaiba po yung infusion kasi sa Roman Catholicism. Parang sinasalinan ka ng grace. Hindi. Ito po talagang binibesto, binibigyan ka ng grace ng Panginoon. Okay, so yun po. Any question po? So, sinasabi lang doon, Eman, pag tinignan mo siya sa lens ng covenant theology, ang bata talaga ay saved. Pag tinignan mo siya sa lens ng covenant theology, kasama siya kasi yun ay kabilang sa household ng Diyos, yung mga bata na hindi makapag-respond sa gospel call. May tanong daw po si Kuya Ador. Ano lang ako eh. Ayaw niya kasi kunin eh. Ako na kumuha. Ituloy mo na. Hindi, ako na. Yung sa, di ba, katulad nga po no, sa family, tapos nabautismo na sila. Tapos yung anak nila, kailangan din maging part sa infant baptism. Tama po ba? Tapos ngayon, yung bata lumaki, pero hindi mo siya makita ng faith niya kay Christ. Ano po ba yan? Elect po ba rin ba yun sa family? Kasama po ba yun sa Magandang tanong. Yung ano kasi, yung baptism kasi, hindi naman ibig sabihin nun, save agad yung tao. Especially pag yun ay, halimbawa, binaptize mo, tapos habang lumalaki siya, hindi mo siya nakikitaan ng faith. No? Wala kang nakikitang outward na response sa gospel. Save ba talaga yon? Hindi pa natin masasabi. Kaya nga yung baptism, lagi nating binabalikan. O ano to na nabaptize siya sa household ng Diyos. Anong ginagawa natin? Tinuturo ba natin ang scripture sa kanya? O halimbawa, tinuturo talaga natin, tapos hindi natin siya makitaan ng outward na response ng isang genuine faith. Pwede ba nating isisi sa baptism niya? Again, hindi po nakakapag-save ang baptism. It's a way for us na malaman, yung makita yung covenant ng Diyos. Isa siyang sign and seal, ang baptism. Na yung pangako ng Diyos ay totoo. Na meron siyang ipinangako sa iyo at sa offspring mo na yung pangako ng Diyos, yung kaligtasan ay hindi lang siya invisible, visible siya. So, kaya dapat, inaano natin na ito, kung totoong elekto, nagre-respond sa faith, hanggat maaari. Pero kung hindi talaga siya nagre-respond sa faith, kahit pa-baptize yun,
Wala tayong magagawa. Meron kasi mga nagbabaptize, they proclaim, save sila. So, yun ang mahirap. Pero sign and seal ang baptism na tinanggap siya sa household ng Diyos, na nakikita natin yung visible. Visible na ito ang sinabi ng Diyos na kayo ay kabilang sa aking community, household. Di ba? Pero kung hindi ka nakikitaan na anak ka talaga, ibang usapan yun. Siguro dyan ngayon papasok yung responsibility ng parent. As, ano bang tawag doon? Member ng church na nakakakilala kay God. No? Parang ganun. That's So, why dyan sa- napapasok yung responsibility ng parent. That's why sa church, no, sa Reform, yung infant baptism, hindi natatapos doon. Meron pang profession, vows, pag nasa ano na sila. Pag kaya na nilang i-profess yung faith nila para maging communicant member sila. So, dun sa yung profession ng faith, para tanggapin silang communicant member, doon ipoprofess nila yung faith nila kung genuine ba talaga or hindi. Pero not automatically kasi yung baptism magsasabi na genuine agad yun, na wala pa nga silang faith. Hindi natin masasabi agad yun. Pero hindi natin inaalis na yung Holy Spirit kumikilos na agad dun sa baptism na yon. Kumikilos na ang Diyos dun sa baptism ng taong yon. Pero we cannot say hanggang sa mag-profess siya ng faith. Hanggang sa, yun nga, tanggapin na siya sa table as communicant member. Yung question was asked to me. Yun daw bang children 2 years old below sa Matthew chapter 2, are all, those children were saved? Ang tanong. Matthew chapter 2, Yung command ni Herod na ano. all children come. Yung Yung genocide. massacre, Okay, sa yung 2 years old and below. Genocide. Well, ang hirap kasi sabihin. Pero ang inaano natin dito, ang salvation kasi hindi siya work talaga ng tao, no, na paano yun, di nakapag-respond sa faith. Paano pagbata? So, pwede ba sabihin natin hindi na talaga sila saved? Or saved ba sila? So, yung mystery ng mga ganon, ipagkatiwala natin sa Diyos. Okay, pagkatiwala natin sa Diyos. Kasi we cannot say. Pero ang sinasabi dito, tulad sa Westminster Confession of Faith, halimbawa, meron akong anak, died in infancy, nabaptize siya, I have an assurance na yung pangako ng Diyos ay totoo doon sa anak ko, na siya ay kasama ko sa langit. Diba si David, nung namatay yung anak niya, diba? Nagluluksa siya nung may sakit, pero nung namatay siya, natuwa siya. Bakit? Kasi isang araw makakasama niya yung anak niya sa langit, sa kaharian ng Diyos. Okay? It's from King David. Nung may sakit yung anak mo, nagluluksa ka. Pero nung namatay yung anak mo, nagpa-banquet siya, no? Why? Anong lumabas sa bibig niya? Ba't ako magluluksa? Yung anak niya makakasama niya sa kaharian ng Diyos. May malinaw na sagot. Yun nga yung sinasabi natin. Sa lens ng covenant theology, pwede nating sabihin na yung bata died in infancy sa covenant theology, especially tayo as Reformed, kasama natin sila sa langit, save sila. Sa covenant theology. Lahat ng children. Ako, ang view ko, ito, this is my own view. Ang batang namatay, died in infancy, whether children ng Reform or hindi, basta died in infancy siya. Sa akin lang naman, hindi ko sinasabing ito yung sinasabi ng Diyos, no? Para sa akin, ano yun, nag-work yung salvation ni Christ doon sa mga bata na yun.
Elect infant. Pero ang sinabi sa Confession of Faith, elect infants. Elect infants. Meron kasing sinasabi sa scripture, especially Romans chapter 2, na ang lahat ay huhusgahan ng Diyos ayon sa kanyang mga gawa pagdating sa great white throne. So how can God judge yung mga bata ayon sa kanyang ginawa kung wala pa talaga tong kasalanan bukod doon sa minanang kasalanan? Or may ginawa ang Diyos doon sa ano na yon, sa infant na yon para that's my ano lang naman. May ginawa ang Diyos doon sa infant na yon para maging just pa rin ang Diyos. Chapter 10, verse 3, section 3. It depends on God's election. So if it depends on God's election, therefore, not all the children in Matthew chapter 2 were saved. Well, elect infants, pag sa covenant... Elect infants, but we do not know who are those elect infants, right? Yeah. That's why general yung pagkakasabi doon. Pero titignan mo siya sa lens ng covenant theology, we can say na saved talaga ang mga bata, especially sa covenant theology nga. Sa lens ng covenant theology. Yes, covenant. Election. Pero let's include yung mga son ng non-elect na parents. Halimbawa, non-elect parents, may anak sila na matay in infancy. So, hindi ba kabilang yan? Sa akin lang naman, once again, sa akin lang naman. Hindi ko naman sinasabing sa inyo. Bilang pananaw ko sa justice ng Diyos, walang husga ng Diyos dun sa bata aside from sa original sin na minana sa magulang. Kasi ang lahat ay huhusgahan ayon sa kanyang magawa. Yun ang magiging basis ng judgment ng Diyos sa kasalanan. Pero meron kasing tumubos, no? Ang bata kasi, paano niya naman ma-accept yung state na yun? Also sa Old Testament, merong picture doon sa Yom Kippur ng dalawang ino-offer na goat. Yung isa pinapatay, yung isa scapegoat. I'm not sure kung para saan yung scapegoat na yon, pero yung isa doon para sa patawarin yung sa sin offering niya na patawarin talaga siya. Pero meron pang isang scapegoat. Ang sabi ng mga Bible scholar doon, ang view nila ay inaalis yung buong kasalanan ng Israel. Hindi lang doon sa particular na nag-o-offer nung goat na yon. So may scapegoat para sa lahat. So dalawang picture ng atonement. So hindi lang nabigyan siguro ng emphasis yung scapegoat. Pero doon galing kasi sa Bible yung scapegoat. Pinapaano talaga nila sa Hindi, may ano lang siya, kinukonek ko lang, parang may picture lang siya na para saan yung scapegoat na yon. Kung yung offering ay para sa actual sin, tapos merong scapegoat pang kalahatan. Yes, depende sa election, kaya nga sa decree, chapter 3,
Yeah. Okay, opo. Add ko lang din po siguro, no? Especially doon sa naunang tanong kanina, lalo na in regards with the children of the elect, actually gave me hope and joy during the times na yung naranasan namin personally no nakunan si Laika is yung doon sa Canons of Dort, yung Article 17. Sabi po dito, since we are to judge of the will of God from His Word, which testifies that the children of believers are holy, not by nature, but in virtue of the covenant of grace, in which they, together with the parents, are comprehended. Godly parents have no reason to doubt of the election and salvation of their children, whom it pleased God to call out of His life in their infancy. Kasi during this time, Article 17 po ng Canons of Dort. Opo. Kasi during this time, yung reason sa gathering na yun is because the Armenians are explicitly parang taunting them and accusing them na yung mga anak nilang namatay during infancy are they are not saved. Diba? So, yun yung inaano sa kanila. So, they have meet in regards with that issue and come up with this answer dun sa mga question na yun. Now, ibabasahin din natin yung articles dun sa Canon of Dort. Actually, may silent din talaga sila dun sa question, what about the non-elects? Maybe because also, it's not explicitly given sa scripture yung exact answer if they are really not saved or saved. But that's part of the mystery that we can live in the hands of God and by His grace that somehow maybe some of them may be saved. But another thing that we should look into is yung importance din talaga ng guidance ng parents. Because if there are babies na non-elect that will not be saved, we cannot really say that God is being unfair in the first place. Kasi if He will be fair to all, none should be saved. And as well as kung titignan naman natin the long run, yung buhay ng batang yun, if namuhay naman siya doon sa pamilya na kung saan ungodly naman yung parents, eventually, makikita rin naman natin magre-reflect sa buhay niya is yung ungodly naman ng mga principles. But again, mas naging malinaw sila doon sa godly or parents o sa mga elect that there should be no doubts sa sinasabi ng Article 17. But in regards with non-elect, they're actually silent doon sa ano na yun. Maybe giving ano rin sa ano ng Diyos that somehow by His grace, kung ano yung kalooban ng Diyos, maybe He will at some point. But doon sa mga parents na elect and godly and believe in Christ, may hope doon na whatever happened doon sa anak mo, there's a salvation para sa anak mo. Yun lang naman po yung sinabi. I'm not sure kung narinig niyo na to. Meron statement si John MacArthur. I'm not saying na paniwala niyo si John MacArthur. Meron siyang statement na sinabi na sa mga bata who died in infancy, instant heaven. Baptist takes those position, yeah. Yeah, yun yung sinasabi ni John MacArthur. So meron silang instant heaven. Pero sa lens ng covenant theology, sure tayo. Di yun ang kailangan nating panghawakan sa mga reform. Balik mo na ako sa question ni Adorno. So, ang baptism is like, when you're married, you have a visible sign, which is your ring. Yung ring na yun, wala ka pangyarihan na mahalin mo yung asawa mo, mahalin mo yung asawa mo, kahit makulit, mahalin mo. Wala siya kapangyarihan kasi sing-sing lang yan eh. The same is true with water baptism. It's our visible sign na ito yung kailangan mong gawin. But ordinarily, again, ulitin ko ulit yung word na ordinarily, elect parents are blessed in a sense of Christian family na mag-o-obey yung children. Ngayon, hindi siya nag-o-obey, edi kailangan yun ng grace. Essentially. I hope that answers your question. Now, going back to the question ni Brother Val, let's put it in this perspective. May member ng RFC, namatayan siya ng anak, nalaglagan, kagaya sa kanila, it's a sensitive topic. Pag ako yung magmi-minister, I can give you the assurance, again, assurance from the Word of God, that elect infants are saved. Kasi nasa Word of God yun eh. Pwede kitang bigyan assurance.
Pero let's say yung kapitbahay ikaw, kapitbahay mo lang, JR. Brother Johan, yung kapitbahay ko, hindi nag-church to, namatayan. Tinanong niya ako, ano daw ginagawa ng Christian. Pwede ba tayo mag-memorial service sa kanya? Pwede. Libre pa nga eh. Sagot na namin yung sound system, pati merienda eh. Oo, basta magpunta doon kami. Pero, yung kapitbahay ng non-believer, hindi ko siya mabibigyan ng same assurance from the Word of God na saved siya. Bakit? Wala sa Word of God eh. Ano magagaranti? Pero anong comfort mabibigay ko sa kanya? Pwede ko siya bigyan ng comfort na ang grace ng Panginoon surpasses understanding, pero hindi kita masisigurado. Kumbaga, may grace ng Panginoon, kung kailangan ko ngayon sa'yo, maniwala ka dahil buhay ka pa. So you would see that everybody was alive, so you invite me, gusto niya si Anthony mag-exhort ng memorial service, then, yun yung comfort na dapat binibigay ng isang preacher or exhorter. Nakatulog ng kasama ko. Yun nga, you have that assurance from the Word of God that the elects indeed are saved and the non-elects are dependent on the grace of God or the Holy Spirit. Yan po. So, it's a matter of assurance coming from the Word of God, not on the visible sign, not on what we can see or what we can sense. It's what God does sa kanyang people, sa kanyang church. I hope that's clear. So yung Matthew 2, again, better if we view it from the lens that the elects perhaps were spared from further pains of this life. Kasi nga naman, di ba, yung mga reason ngayon, huwag na tayo mag-aanak kasi mahirapan lang. Ang dami-dami yung anak, 3, 4, 5, 6. Mahirapan lang yan, hindi nyo mabubuhay yan. Huwag na kayo mag-asawa, mag-alaga na kayong aso. No, because you miss the point of God's providence. And that's how He executes yung decrees niya. It's through 2 things, which is His lesson, creation, and then the second thing, which will be, sino ba? Providence sa kanya. So, siya na po yung discuss nun. Why He executes in these ways, in these manners. Kasi nga, that's how you will see visibly yung kanyang grace better. Si Ate Fe. Yung pong tanong ko, halimbawa, kung po yung mga magulang ay iglesia, ay yung pong bang baby na pag namatay, mapupunta po ba yun sa heaven? Pareho po yun sa kapitbahay ni Kuya JR. Hindi ko rin hindi ko magagaranti. Pero I would want that they who are alive is go to the gospel. Ngayon, if they want really an assurance, ayoko po magbigay kasi ng false hope. Pag wala po sa Bible, meron po sila magbigay ng false hope. Kaya po yung pardon nga po is assurance of pardon, hindi siya absolution. Hindi ko sinasabi niya, burada na yung kasalanan naman. Hindi. Kasi siyang Diyos lang yung nakakagawa. So even the saving itself, it's also God's act. Hindi Diyos lang po nakakapagligtas. Huwag po natin sila bibigyan ng false assurance at huwag din po natin sila bibigyan ng walang pag-asa, anak mo na sa impyerno. Huwag din po. Kasi hindi na natin alam. It's something that we are not supposed to say definitely. That's why for election nga po, yun din, yun same thing. We don't say, kaya po yung kayo na yung secondary causes, I want to highlight the positively, kasi kanina negative yun eh. Parang sasabi niya, election should not be do this, should not do that. Positively, that's why bakit po tayo nag-evangelize? Kasi secondary causes. Bakit? How will they hear if no one preaches the gospel to them? So, ngayon, hindi niya maintindihan, hindi niya nakuha. Yun nga po, kasi sa Holy Spirit nakadepende. Ngayon, kawawa talaga, totoo po yun. Kaya kailangan talaga ng gospel. Hindi ko siya dinidismiss na, masasabi ko, yan, taong yan, hindi talaga save yan. Ito, save talaga to hindi. Kaya po, may perseverance. You have to persevere. Bata ganun din po. One last question. 12 na Alis na ako Sige, closing prayer mo na, Bro Jerb. Sige, let us pray. Maraming salamat po, naming Diyos, sa natapos po namin na Adult Sunday School.
Salamat po dahil kayo po, Panginoong Diyos, ay nagbibigay po sa amin ng paalaala at karunungan. Nawa ang dalangin po namin, ito pong natutunan po namin ngayong umagang ito, Panginoong Diyos, ay mas lalo po naming maunawaan sa mga susunod na araw na kami po ay nagbabasa ng inyong salita, nakikinig at nananalangin. At ang dalangin po namin, Panginoong Diyos, habang ito po ay unti-unti inyong nire-reveal po sa amin, ay magawa po namin, Panginoon, ang inyong kalooban dito po sa lupa. Maraming pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.